Hands up! Hands up! Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave of I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the... Na pinakita is yung worship team, worship ministry. No? Kung alam mo sa sarili mo na may talento ka na pinagkaloob sa atin ng Lord, no? Sa kitchen tayo. Hindi. Hindi, pwede. Kasi habang tayo nagluluto, pwede nating awitan, no? Yung ating niluluto. Nang sa gayon, may mai-serve tayo ng masarap na pagkain sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na sa ating pamilya. Ayan. Sinong excited po sa ating darating na anniversary? Ayan, amen! Woo! Anniversary, ito po ay gaganapin sa end of the month, ang July 27. Ayan, meron po tayong guest speaker. Ayan, si Pastor Romel Guevara. Sino ba siya? No? Ang kanyang isa sa mga kanyang awitin is Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Ayan. Sa piling nyo. Ayan. Dadako po tayo sa other announcement. Meron po tayong combined fellowship, no, sa Pasig. Pasig po gaganapin. Combined fellowship po siya ng Pasig. Then tayo po, Marikina. Ano bang gagawin natin doon, kapatid? Meron po tayo doong soaking and devotion. Ayan. Sorry po. Konting linaw lang po. Dito daw po gaganapin. No? Combine ng Pasig po and Marikina. Ayan. We highly encourage po na makapunta po tayo, no, na dun pa lamang sa ating pag-aawitan, dun pa lang sa ating devotion is ayan, gaganapin po ito sa Sabado, July 19. Ayan. Doon pa lamang po is mararamdaman na natin yung presensya ng Lord. No? Tunay nga na ang sarap magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, ngayon po, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Sino po dito excited tuwing darating ang sahod? Woo! Sahod! Kinsenas katapusan. Ayan, sahod, no? Or sa mga may businessman, or may darating na biyaya po sa atin, no? Excited pa ba tayo? Excited pa ba? Ayan, marahil sa iba, yung iba sa atin is hindi na, no? Bakit, no? Kasi sa isip pa lang natin, ubos na. No? Sa isip pa lang natin, ano ba yun? Wala na. No? Pambahid sa ganito, pambahid kay kumari, pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Ano? I'm not saying, mga kapatid, na hindi tayo makabili ng ganito, hindi ka bumili ng ganyan.
hindi tayo bumili ng ganito. Pero kapatid, no? Naisip na ba natin na dapat ang unahin natin isang ating Panginoon? Amen? Amen? No? Sabi dito sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinabi ba doon na dalhin ninyo lahat? Hindi, ano? Dalhin ninyo lahat. Walang sinabing ganun. Sabi dito, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng sa gayon matugunan ang ating pangailangan sa loob ng ating mga tahanan at syempre sa ating buhay at sa ating pamilya. Ayan. Sige po, maaari na po tayo magbalik ng ating kaloob sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Extend po natin ang ating mga kamay sa ating ibinalik na kaloob sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito. Panginoon, na tunay nga na sa aming pagbibigay, Panginoon, ay merong kagalakan, Panginoon, na andyan po lahat, Panginoon, ng aming mga kaloob, Panginoon, na may kagalakan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na di pa po napagbigay, Panginoon, or kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, magparanas sa kanila ng nag-uumapaw na biyaya, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, mapagbigay din po sila, Panginoon, may experience din po nila, Panginoon, yung nag-uumapaw, Panginoon, na pagmamahal, Panginoon, at biyaya na nanggagaling po sa inyo. Thank you, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, praise God. Magandang umaga po sa lahat. Pakisabi nga sa iyong katabi, magandang umaga sa iyo, kapatid. Ayan, and we would like to welcome po yung ating mga first-timer ngayong Sunday po natin. Si Ma'am Cheryl M. De La Cruz. Ayan, she's from Albay. Ayan, so kamusta po? And salamat po sa pagbisita po sa ating church. And also Sir Angelo Christian Harme po, sir. Welcome po sa Sunday service po natin. And midweek po, first time po natin nakilala si Sir Angelo. No? So, kamusta po ang bawat isa? How are you guys? And we're so blessed. Napakaganda po ng ginagawa po ng Panginoon sa atin. And despite of the things that are happening all around the world, we can say that God is good still. Ano? And kahit pagbalik-balik na rin man ang mundo, masasabi natin na mabuti pa rin ang Panginoon. And yung paningin po natin, hindi lang po nakatingin dun sa mga problema, dun sa mga negative things. No? We have always to remind ourselves na meron po tayong destination after this life, yung atin pong pupuntahan pagkatapos po dito sa mundong ito. Thank you, kapatid. And last week po ay napag-usapan po natin is about turning our bad habits to godly ones, transforming our habits. Specifically, ang napag-usapan po natin, mga kapatid, ay dun po sa mga wala, dun sa mga hindi po nakaabot, ay napag-usapan po natin kung bakit ba ang hirap magbago. Ano nyo na po ba yun? Natanong nyo na ba yun sa sarili nyo? Na parang na-realize yun na ba yun? Ba't ang hirap-hirap magbago? And we have identified 4 points kung bakit ho ang hirap gawin yon sa ating mga buhay. Number 1 po, review lang po, no? We have developed it for a long time. Yung mga habits daw po natin, yung mga bad habits natin, matagal na po nating ginagawa to the point na nasanay na po tayo.
ba? Sa sobrang tagal na paulit-ulit na nangyayari sa atin at ginagawa, masyado na po tayong nasanay. Kaya ang hirap niyang i-switch kasi hindi po overnight nating na-acquire yon sa ating mga buhay. Kaya nung nakakilala tayo sa Panginoon, gusto natin baguhin, may times po na kailangan po ng proseso. Tama po ba? Kaya minsan, ba't kaya ganun? Ulit pa rin ako. Sinabi ko naman kay Lord, sinurrender ko naman sa Kanya, mamaya-maya, andyan ulit. It is because yung mga bad habits po na yun ay na-develop po for a long period of time. And kinakailangan po natin siya talagang idulog sa ating Panginoon. Amen po ba doon? And mamaya po pag-usapan po natin, maganda ho yung topic po natin. No? And the second point po na kung bakit ang hirap magbago is that we mixed up our identity with our habits. Anong ibig sabihin po nun? Ang nangyayari po is ina-identify natin yung sarili natin doon mismo sa ginagawa nating bad habits. Na syempre gusto na po nating i-let go. Say for example, yung na-example po natin last time, lagi tayong late. So tinitignan natin sarili natin, ay ako si Lord Win, laging late. So magkaiba po yun, yung ating personality, yung tayo mismo, at yung ating ginagawang habit. No? And na-explain po natin last week na although meron po tayong ginagawang mga bad habits natin na nakasanayan, ang iniibig po ng Diyos sa atin ay yung ating pagkatao, and tayo po yun. Of course, God wants us to overcome, magkaroon po ng victory over these habits. But still, nabasa po natin last time that while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, makasalanan pa tayo, namatay na po si Kristo para sa atin. And ang sarap isipin na ang Diyos po natin, na tayo pong mga nangangailangan ng tulong niya, tayo pong mga makasalanan, ay minahal po niya ng 100%. Wala pong pag-aalinlangan. No? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. Kasi yun po yung reason Doon po umiikot actually yung word of God. No? Na sinasabi ng Diyos na, anak, mahal ko kayo. Mahal ko kayo kahit ano yung past ninyo, ano yung nakalipas ninyo. Sa ngayon, meron pa kayong mga palya, pero tinatanggap ko kayo at minamahal ko kayo at gusto ko kayo na magtagumpay sa inyong buhay. Unti-unting mabalik yung original na plan ng Panginoon sa atin. So, we have mixed up our identity doon sa ating habits. No? Kaya pala, minsan, ang hirap natin kasi parang nakikita natin yung bad habits sa sarili natin. But we have to identify na, Lord, ito ako dati, pero ngayon, ito na ako sa inyo. Amen po ba doon? Third point po na napag-usapan po natin last week is that sometimes we want easy and immediate gratification. Ibig sabihin po nito, minsan mas pinipili talaga natin ang mabilis, ang hindi nahihirapan. Tulad nga po nung nasabi natin last week, di ba, pag gusto mong mag-beef noodles, ano mas madali? Magsalang ka ng, di ba, 3 minutes, 5 minutes, tak, 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 halo-halo, pwede na. Versus, pupunta ka sa palengke, bibili ka ng buto-buto, di ba? Magbibili ka ng gulay mo, tapos sisison mo pa, tapos papakuluan mo pa, pressure cooker mo pa, tapos lalagyan mo ng noodles, and that's the time na pwede kang kumain ng beef noodles. So, alin nga ba talaga ang mas mabilis? Siyempre, doon tayo sa mabilis. But sometimes, yun po yung nagiging problem sa atin. Kaya minsan yung habits natin, ay, okay lang. Mabilis na to okay na to, pwede na to. No? Kesa doon sa process na tama at mas maganda para sa atin at sa ating spiritual na buhay. No? Mas mabilis ang makinig ng manonood na lang ako kaysa magbasa ako mag-aral ng salita ng Diyos. So may mabilis na proseso, gratification yung hinahanap po ng ating katawan. But sometimes we really have to go through yung tamang proseso para makuha po natin yung tamang fruit na gustong i-produce ng Holy Spirit sa atin. And fourth and last point po natin, kung bakit daw ang hirap-hirap magbago. Ito po hindi po madalas na pag-uusapan. Pero yung pang-apat po is because we have an enemy who wants to discourage us. Meron hong kalaban, mayroon hong Satanas na gustong pumigil sa atin,
meron ho tayong kaaway na pilit tayong hinahatak pabalik, no, doon sa dating buhay po natin. Kaya pala minsan, ito na, ready na tayo, Lord. Tuloy-tuloy na ako sa iyo, Panginoon. Tapos mamaya-maya parang may humahatak sa iyo. 'Di ba? So it is the works of the enemy. And he wants to discourage us. He wants to steal us. 'Di ba? Gusto niya po tayong nakawin sa kamay ng Diyos. Ay napag-usapan ho natin last week, bakit nga ba tayo yung tinatarget ni Satan? Kasi po, hindi niya po kayang galawin si God. Diba po? Hindi niya po kayang direct i-assault si God. So, sino ang next na i-assault niya? Of course, yung mga taong minamahal ng Diyos. Kaya tayo po, talagang tayo yung target ni Satan. Kaya gusto niya na dun lang tayo sa baba. Ayaw niya tayong umaangat. Gusto na natin magbago. Lord, ito na ako. Gusto ko ng panibagong buhay. Halika dito. Ito masarap to. Ito masarap to ulit. Balikan mo to. Di ba may mga ganun pagkakataon, pero gusto po ng Diyos na mapagtagumpayan po natin even po yung works of the enemy in our lives. At ngayon naman pong umagang ito, kapatid, pag-usapan po natin ay 4 na puntos din or elemento po, key elements kung paano po natin pagtatagumpayan yung ating mga bad habits, no? Yung ating paano po tayo magkakaroon ng turning point, no? Kung paano po natin maaalis yon sa ating buhay. Marahil po kakailanganin po natin yung 1 point, 2 points, 3 points, or maaring lahat po ito ay pwede palang ma-apply po sa ating mga buhay. And our key verse still is parang yung last week po natin. It's found in Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Sabi po dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, ang ganda po ng verse po na to, reminding us that we have to move on and live our past. No, kalimutan na po natin yung ating buhay. Although it takes a process, but andun po yung puso natin na, Lord, I want to continue with you. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin saglit. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. You are so good. You are so good, oh God. Napakabuti niyo po sa aming buhay. We thank you, Lord, for this message that we are about to hear. We thank you, Lord, na you are always reminding us, Lord, that hindi po kami nandito lang, but you are calling us, Lord God, higher and higher, Lord God, into a position, Panginoon, na maging kawangis po namin kayo. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, maski po ako, maski po ang aming leaders, maski po lahat, Panginoon, na makikinig ng inyong salita, Panginoon, na talagang matutunan, Panginoon, na bitawan, Lord God, yung mga habits na maaring pumipigil sa aming growth, O God. Kaya dalangin po namin, Banal na Espiritu, ay pumarito po kayo at mag-minister po kayo sa amin. We thank you, Lord, for this place. We thank you, Lord, that we are gathering here this morning. Panginoon, thank you po sa church na binigay niyo po, Lord God, kung saan po kami nagmi-meet, Father God. And I pray, Lord, maganda man, Lord God, yung aming lugar. Ang pinakamahalaga, Panginoon, ay ang presensya niyo po, Panginoon. Ang banal niyong Espiritu, Panginoon. Pumarito po kayo sa amin. Sa gayon, Lord God, kami po ay makaranas ng pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pakalinisin niyo po ang bawat isa. Pakalinisin niyo po ako, Lord God, na mag-share ng inyong salita ngayong umagang ito. Thank you, Lord God. Sanctify this place. Sanctify our hearts. Lord God, anoint us, O God, and hayaan niyo, Lord, na matuto po kami. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Salamat po, Panginoon. Now, ang title po na pag-usapan po natin ngayong umaga is Turning Point. 4 Keys to Break Bad Habits. No? And kung meron ho tayong ballpen at meron ho tayong masasagot at pag tinanong ko po kayo ngayong
umagang ito, meron po ba tayong bad habits? Taas ang kamay, may mga bad habits? Oy, thank you Lord. Thank you Lord, hindi dahil sa bad habits ha. Thank you Lord kasi humble enough po kayo na magtaas ng kamay at sinasabi niya, Lord, ako kailangan ko yan. And our attitude this morning is, Lord, turuan niyo po ako, no, para po ma-break sa akin yung aking mga bad habits. Okay? So, alam niyo po, ito pong 4 na pag-uusapan po natin ay titignan po natin, no? Ito po ba ay applicable sa ating buhay? Number 1 po, mga kapatid, para tayo po ay ma-break po natin yung bad habits po natin, is kailangan po natin, number 1 is embrace the truth. Yakapin po natin ang katotohanan. Okay? We have to embrace the truth. No? Meron ho isang known publisher na meron ho siyang sinabi na quote and gusto ko po itong i-share sa inyo. Sabi po niya dyan, it is better not to know so much than to know so many things that ain't so. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, meaning mas mainam daw po at mas maganda nga daw po na limitado or konti lang yung alam po natin kesa ang dami-dami naman nating alam pero hindi naman totoo. Tama ho ba? Mas maganda yung konti lang yung alam, limited lang yung alam mo, pero sure ka na itong mga alam mo ay 100% sure na totoo. Kesa ang dami-dami nating information, ang dami nating alam, pero hindi naman pala totoo. So yan po yung sinabi po niya dyan. And isa pong example po dito ay yung mga fake news. Di ba, ang dami yung pumapasok na mga fake news, ang dami yung mga nababasa tayo ngayon, nakikita tayo ngayon ng mga balita, nababasa po nating mga vlogs, napapanood po natin, pero at the end of the day, kailangan po nating i-filter lahat po ng iyon. Alam niyo po ngayon pong generation po natin, ang isa ho sa mga blessing po sa atin, at the same time, isa pong curse is that we are abundant of knowledge. No? Ang dami ho nating pwedeng resource ngayon. Kahit ano na pong bagay ang gusto nyo matutunan ngayon, pwede nyo na pong pag-aralan. Do you agree with that? Cellphone lang. No? Sabi ko kay Pastor Apple, luto ka naman ng ganito. Sabi niya, hindi ako marunong. Ayan o, mag-YouTube ka. So, panoorin mo kung paano. Ako po, magluluto po ako. May gusto akong favorite ng mga anak ko, no? Yung lemon chicken. Yan, lemon chicken. So, hindi na po kami kailangan pumunta pa sa restaurant. Aalamin ko na lang. Kumbaga, aaralin ko na lang para at least dagdag pa sa aming knowledge, no? Medyo mas tipid pa yon at pwede mo pang bigyan ng premium ingredients kung gusto mo pong sarapan. You know, but on the other hand, no, sa kabaliktaran po nun ay na-open din po yung generation po natin sa maraming kaalaman na hindi naman dapat natin masyadong binibigyan ng pansin. You know, katulad doon ng mga bad news, no, yung mga sexual content, no, ang bilis na po ngayon. Magse-search lang yung bata. Minsan nga, pag nanonood ka ng video, bigla na lang may magpa-pop up sa YouTube, di ba? Parang ang bilis din ng atake nung kaaway natin. And, you know, there are positives and negatives doon sa abundance of knowledge na meron po tayo ngayon. And, in reality, we are facing a crisis that we are facing, our generation is facing this crisis sa atin na meron po tayong information overload. Isa po sa mga nabasa ko pong libro ni John Quick dati, ang sinasabi niya po niya ay yung information overload na to na meron tayo is causing us distraction rather than nabibuild up. No? Distraction po sa mga tao and also memory loss. Mabilis na daw makalimot ang tao po ngayon, no? Nakalimutan ko yung sa faith walk Sabi ko 9 seconds na lang ata yung ano ngayon yung 8 seconds. 8 seconds na lang yung ano yung tawag doon? Attention span ng tao.
Alam niyo po ba kung ilan po ang attention span ng goldfish? 9 seconds. So tayo mas umiiksi. Mas mataas na yung attention span ng goldfish kesa po sa mga tao ngayon in average. Pero alam niyo po, dito pa lang sa church, no, makikita na po natin yung distraction minsan or sa loob ng isang simbahan or sa school or sa work, makikita na natin yung distraction na ginagawa ng masyadong overload sa information. Di ba? Minsan may preaching, nagchat-chat, nagte-text, nag-games, o kaya sa eskwelahan, instead na nakafocus sa teacher, ang dami na pong ginagawang mga kung ano-ano. No? Katikot dito, browse dyan, and sometimes our cellphones or these gadgets become our idol. No, nagiging idol na po natin siya. Parang feeling natin kulang yung araw natin kapag hindi po tayo nakahawak ng mga bagay na ito. And a simple way to check this is kapag tayo po ba ay nagigising, ano po yung unang hinahanap natin or hinahawakan natin? Cellphone ba o Bible? Sagot! Cellphone. Pastor, nasa cellphone kasi yung Bible ko eh. Andito nga sa Facebook, sabi dito sa ano. 'Di ba? Bago tayo matulog, ano yung hawak natin? Nakita niyo po yung hook niya sa atin, yung hawak niya sa atin. And sometimes, no, nagkakaroon po ng nagde-degrade po yung buhay po natin. Why? Because sometimes, kahit minsan sa hapagkainan, no, instead na mag-usap kayo ng anak mo, ng asawa mo, kakwentuhan mo, kamusta sa school, minsan nagbabrowse pa kayo. Kakain kayo sa labas, nagbabrowse. Pansinin niyo po, pag kumain kayo sa labas, lahat gumaganon-ganon. Diba po? Nawawala yung quality time na meron tayo. Kaya ako, nung napag-aralan ko to, hindi na po ako nagdadala ng cellphone sa kwarto. No? Kumbaga, iniiwan ko doon para pag nandun ako sa room, kasama ko yung mga anak ko, tulog na talaga or kwentuhan. No? Nakita ko po yung advantage niya kasi nagkakaroon kami ng bonding time with my kids. No, nakita ko po yung ano niya. Tapos sa ngayon po, wala pong nagagadget sa mga anak po namin sa bahay at sa school. Wala po. Totally tinanggal na po namin. Sabi ko, anak, mag-chess tayo hapon. Sige, pag uwi mo sa bahay, mag-aral tayo, gawa tayo assignment mo, mag-chess tayo. No? Labas tayo. And alam niyo po, nakita ko po yung advantage. Totally, wala po talaga silang gadget. Sige, mag-Lego ka dyan, mag-cutouts kayo dyan, mag-cutouts kayo dyan. Basta, sa ngayon po, hindi po muna sila allowed mag-gadget. And ang nakita ko po yung magandang epekto nito sa kanila. So, kasabay po nung sistemang ito, mga kapatid, na pumapasok sa atin in our daily lives, no? Dito po pumapasok yung napakaraming information na kailangan po nating iproseso sa maikling panahon na meron tayo. Nakita niyo po yung difference. Dati, nung wala pa ho, yung mga generation na nakaabot nun, pag meron ho tayong information, ninanamnam po natin, pinag-iisipan natin, na-excited tayo matutunan yon. Ngayon, sa sobrang daming information, kinukulang na tayo sa oras, no, kakaisip, kakapasok, nauubos po yung oras po natin. And sometimes, nagkakaroon ng overload of information. Tama po ba? Kaya minsan, pag nag-browse ka, ang daming mga pumapasok, vlog ni ganito, post ni ganito, pak. Minsan ho, nagiging problem po dyan, kapatid, is nagkakaroon po tayo ng fast-facing. No? Pag nagbabasa tayo ng phone, mabilis tayo mag-scroll, bumababa po yung comprehension, retention, and understanding doon sa pagbabasa po natin. So, hindi ko naman po sinasabing huwag kayo mag-cellphone. Ang sinasabi ko lang po, tignan nyo po kung ano po yung quality time na meron po tayo sa ating Panginoon. Even in the spiritual things, yung mga Bible verses na nababasa natin sa phone, godly quotes, nababasa po natin, pero mamaya-maya, limot mo na. Na-experience yun na ba yun? May nabasa kang Bible verse doon sa dumaan sa,
nabasa mo siya pero mamaya-maya dahil sa sobrang daming nalimutan mo na siya. Hindi katulad ng pag inupuan mo, nag-meditate ka ng salita ng Panginoon, hindi ho siya mawawala. Amen po ba doon? Amen. Ayaw yata, Lord. Lord. Pakitapik nga yung mga ano. So ano pong effect nito sa atin? No, kasabay po nito mga kapatid ay yung mga datos na kailangan po natin tignan kung ito ba ay totoo or hindi. No? Tignan po natin yun. All these things, lahat po ito mga kapatid, kailangan po nating iproseso kung ito ba ay totoo o hindi sa ating mga buhay. Sabi po ni Jesus, para po tayo ay makalaya sa ating old habits, kailangan po nating matutunan kung ano po yung katotohanan. So meron ba tayong AVP yan? Basahin po natin in John chapter 8, verse 31 to 32. Sabay-sabay po natin. 1, 2, 3, go! Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciple if you remain faithful in my teachings." Verse 32, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Ang linaw po na sinabi ng Panginoon dyan. "And you will know the truth, and the truth will set you free." And isa po ito sa unang puntos po para makalayo tayo sa ating mga bad habits. Ano po yon? Ito po ay malaman ang katotohanan po sa atin. Ano? And not unless that we identify or tanggapin po natin yung katotohanan ito, we cannot be free. Hindi po tayo makakalaya kung wala pong katotohanan sa ating buhay. Pastor, ano po ba yung katotohanan na sinasabi mo? Gusto ko pong makalaya pero ano po ba yung katotohanan na to? No? And I'm talking about the Word of God. I'm talking about the Bible. Yan. Meron po tayong access dyan sa Word of God. Meron po tayong access doon sa salita ng Diyos which is the truth. And kung ano po yung nababasa po natin dito, yun po ay makaka-apekto po sa ating buhay pananampalataya, even in our life. No, yung ating daily life ay meron pong sinasabi ang salita ng Diyos. And when we know what God wants us to understand, then the darts and the attacks of the enemy will be less impactful or minsan talagang useless na. Kasi alam na natin yung sinasabi ng Panginoon, yung katotohanan po natin. No? Kaya lang po, minsan, meron nung kalaban ang katotohanan sa buhay po natin eh. Meron pong tinatawag na kumakaunter sa truth ng ating Panginoon. And yun po yung tinatawag po nating denial. No? Minsan bago natin matanggap yung katotohanan is that minsan dumadaan po tayo sa denial stage. We deny na hindi ko kailangan ng bagay na yan. Hindi ko kailangan ito. Hindi ko kailangan yan. No, hindi ako ganyan. Uy, hindi. Kasi po, once na tayo po ay naglagay ng barrier or dininay po natin yung isang bagay, hindi po makakakilos ang katotohanan sa atin. We have to fully accept na, Lord, kailangan ko po ito, kailangan ko po ng kapangyarihan mo sa akin. No? And example po nito in the natural is, kunyari po, lagi pong kumikirot yung dibdib natin. Laging kumikirot. No? Pwede natin sabihin, impacho lang to. No? Pwedeng impacho ba yun? Pag kumikirot yung dibdib, di ba? Pwede pa, ang impacho dapat dito eh. Pero, impacho. Pero ayaw natin magpatingin. May kakwentuhan po ako kanina. Ayaw din magpatingin sa doktor kasi nga ayaw pong malaman po yung katotohanan. Sino po yung ganon? Mga kalalakihan, taas kamay. Mga lalaki daw pag hindi, lang to, iubo ko lang to, okay na to. No? And yung kakwentuhan ko nga po kanina, namatay po yung kanyang kamag-anak kasi akala simpleng ubo lang, hindi nagpapa-check up. And then yun pala po ay cancer na po pala siya. And namatay po siya. Ibig ko po sabihin, meron pong time na yung mga tao po, and ito po ay human nature
or sinful nature na mag-deny po tayo. No? So, sa usaping ano naman po, usaping ugali, may dapat tayong ideal na pag-uugali or character. Pero minsan dinideny po natin, hindi ako ganyan. Ikaw nga dito, ikaw nga yung dapat magbago. No? Ganun po yung nangyayari. How about usaping pamilya? No, may dapat na pag-usapan, dapat na ayusin. We tend to avoid and neglect and deny the truth of God's word over the issue. Kaya yung ending po natin, instead po na magkaroon po ng pagbabago, instead na mawala po yung bad habits po natin, ay wala po, nakatenga lang po siya. No? Kaya ang ending, yun po, hindi po siya nagbabago. Kaya yung point number 1 po natin is dapat we would like to embrace the truth. And kung mayroon pong dapat baguhin sa ating buhay, tanggapin po natin. Harapin po natin yung mga problema na ito. Amen po ba? Katulad po ni David, nung hinarap po niya yung kalaban po na si Goliath. Kasi wala pong willing, there was no willing to face the giant. Si David po ay humarap sa kanya and he knew the truth that God will be with him. Kailangan niyang harapin yung kanyang kalaban. Ganon din po sa atin. Harapin po natin. Huwag po natin takbuhan yung ating mga kalaban sa ating buhay. Kung alam natin, kailangan nating i-deal itong bad habit na to or masamang pag-uugali na to, harapin po natin. Kasi hindi ho tayo makaka-move on not unless na ito po ay harapin po natin. May nakita na ho ba kayo nagbaboxing na nakatalikod? O kaya tagilid? Wala, di ba? Pag-boxing, harap-harapan. Walang gilid, wala rin pong likod. Ano po? So, ang nangyayari po dito, mga kapatid, is that we have to face the trials, the problems that we have. Okay? Kasi ang nais po ng Panginoon ay mapalaya po tayo sa pamamagitan po ng katotohanan. Ang unang key po natin para ma-break po yung bad habits, number 1 key po is to embrace the truth. Don't deny and face the problem, and by the grace of God, mapagtatagumpayan po natin. Point number 2 po. Point number 2 is that, meron ba tayong AVP? Wala. Ano ba nangyayari dyan, mga kapatid? Okay, pagpasensyahan nyo na po kasi naninibago po tayo sa ating LED wall. Nakita nyo naman po yung upgrades po natin. Ganyan po talaga pag bago yung ating equipments, meron pong technical difficulties. Okay? So, number 2 po is decide to be wise. Maging wise po tayo. We have to decide na tayo po ay maging matalino sa pagpipili, sa pagdidesisyon. Ano po? And everybody wants to change. Lahat po ng tao, pag tinanong po natin, almost everybody, pag tinanong mo kung sinong gusto ng pagbabago, lahat siguro magtataas ng kamay. Tama po ba? Yan, decide to be wise. Yan po. Meron na ho tayo. We're back. The ball game, huwag nyo na pong hawakan, please lang. At para na pong kukurap-kurap dito sa harapan. At napapalingon po sila sa didistract po sila doon po sa ating harapan. Okay? So, ano po sabi dito? Everyone wants to change, but very few people choose to change. No? Maraming tao daw po ang gusto pong magbago, pero iilang tao lang daw po yung nagdidesisyon at pumipiling magbago. Ilang beses na po natin yun sinabi sa ating buhay, no, na gusto po nating magbago, pero yung desisyon, pagdating sa desisyon, natitigil tayo doon. No, gusto ko na mag-focus sa business, pero mamaya-maya, iba na naman yung ginagawa natin. Alam niyo yun, meron po tayong kailangan baguhin. It takes more than desire to change. Hindi lang po yung gusto, pero kailangan po natin magdesisyon. Hindi po talaga magbabago hanggat hindi po tayo nagdidesisyon magbago. Tama po ba doon? And knowing this truth and reality, nasa atin po yung key, actually, para tayo po ay tuluyan pong mabago po ng ating Panginoon.
Efeso chapter 4, verse 22 to 24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa, pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Pansinin niyo po yung mga keywords po dyan. Mga keywords po dyan, mga verb, mga action word is iwan. Yan, iwan. Meron po tayong kailangan gawin. No? Sabi dyan, hubarin, yung dating tayo. Magbago, isuot. Yan pong mga yan ay mga action word na kailangan po nating gawin at aksyonan. Kasi not unless na gawin po natin tong mga ito, ay mananatili po tayo sa dating tayo. Kaya yung point number 2 po natin, mga kapatid, is we have to be wise. We have to decide na maging matalino po at piliin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Okay? So, ang tanong po, sino po ba yung sinusundan po natin? Sino po ba yung madalas pinipili ng mga tao? And I hope na makita po natin itong verse na to, na meron pala talagang dapat piliin. No? Ano kaya yung dapat piliin? Sabi po sa Romans chapter 6, verse 16, sabi po dyan, hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. No? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So may choice pa rin po. Even the Bible says that we have to choose. Ano ba yung pipiliin natin? Yung dating makasalanan na hahantong ng kamatayan, eternal separation from God, or pagsunod sa Diyos, no? Pag-obey po sa Kanya na magdadala po sa atin sa righteousness. Pili po tayo. In every day na ginagawa po natin, actually, meron po tayong decision na kailangan pong gawin. And we have to be wise because everything is permissible. Lahat po ng bagay ay maaari naman natin gawin but not everything is beneficial. Hindi po lahat ay makakalugod sa ating Panginoon. Amen po ba doon? And I really want to challenge each and everyone kung ano po yung kumukuha, ano po yung nagnanakaw ng oras po natin para tayo po ay mapabuti pa. Please, gawin po natin at maging wise po tayo mag-decision po doon. No? Kahit po minsan yung mga magagandang bagay, pero kung yun po yung maglalayo sa atin, sa plano ng Diyos, maaring yun po ay pagpilian din, pag-pray po natin ng maigi po yan. Ano? So ayoko po sana na maging slave po tayo ng social media. Ayoko po maging slave ang bawat isa. Kasi minsan, puro update, pero in reality, yung mga taong nandun, hindi ka naman talaga niyan matutulungan eh. 'Di ba? Pag nag-post ka, tas pag at the end of the day, pag tinitignan mo, ito kaya mga taong to, kapag na-hospital ako, pupunta sa akin, 'di ba? Yung mga alam niyo yan, parang isa-separate natin yung virtual sa reality. 'Di ba? So, hindi ko naman po sinabing wag po kayo mag-post ha. Ang sinasabi ko lang po is i-filter po natin. Wag po nating ilagay yung buhay natin doon sa social media. May get alive, no? Magkaroon po tayo ng buhay sa Panginoon, buhay po natin sa kapatiran, buhay po natin sa ating pamilya. Wag po natin, again ulitin ko, wag po nating hayaan na nakawin ng kahit ano paman yung totoong relasyon natin sa Diyos, totoong relasyon natin sa pamilya at sa mga kapatiran natin sa Panginoon, sa mga kaibigan po natin. No? Hindi ko po dinadown yung any software or app or ano, hindi po. Ang sinasabi ko po, you decide. Kasi nandyan na yan eh. No? Andyan na po yan. So we have to choose to be wise and decide to change. God will give us His power and grace to do His will. Bibigyan po tayo ng Panginoon para magtagumpay po sa buhay na to. Amen po ba doon? Number 1, ano nga po? Ano po?
Okay, number 2 po. Okay. And number 3 po, bago tayo pumunta doon, gusto ko pong ipakita sa inyo na handa po tayong tulungan ng Panginoon when we do our part. Sabi po sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Imagine po niya, ang Panginoon na po yung kikilos po sa atin. And the third point that I'd like to share is we have to change the way we think. Kailangan po, i-allow po natin ang Panginoon na baguhin po yung ating pag-iisip. Kasi kung ano po yung ginagawa po natin, hindi po natin ginagawa yan nang hindi po dumadaan sa pag-iisip. Tama po ba? Bago ho natin gawin ang isang bagay, maganda man yan or mabuti, dadaan po muna yan sa ating isip at magdidesisyon tayo. Tama po? So kung mali yung ating pananaw, yung ating pag-iisip, mali din po yung ating gagawin. Pero kung tama, yung ating nasa isip, ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa will ng Diyos sa atin, yung gagawin po natin ay naaayon at tama din po. So if we want to change the way we act, the first that we want to do is to change the way we think. Okay? So kung gusto natin umayos yung ating gagawin, yung kilos, ayusin po muna natin yung ating pag-iisip. Okay? Kung ano po yung nasa isip po natin, yun po yung ating gagawin. Kaya, pansinin niyo po sa mga nagluluto dito, kapag matabang yung ating niluluto, ano po yung gagawin natin? Lalagyan po ng asin. Kapag magulo yung ating buhok, nakita natin sa salamin, gulo ng buhok. Ano yung gagawin natin? Okay? So, ibig sabihin, merong something dito sa ulo natin, sa isip natin na nagsasabi na, oy, magulo yung buhok mo. Matabang. Dumaan siya sa taste bud ko, kulang sa alat. So, anong action mo? Gagawan mo ng action. So, paano po kung sa sariling buhay naman natin yung kailangan may ayusin? Ayan. Labas po tayo doon sa natural. Punta po tayo doon sa buhay spiritual po natin. Paano pag sinabi po ng ating isip na, medyo wala kang peace ngayon So, ano po yung dapat po natin gawin? Ano po? Ano po yung dinidikta po ng ating isipan? Yun po yung gagawin po natin. So kung tama po yung ating pag-iisip, dami kong problema ngayon, di ko kayata kakayanin. So kung tama po yung nasa isip natin, magbababad ako sa presensya. Ano kayo sinasabi ng Diyos sa akin? Magpe-pray ako, mag-worship ako sa Kanya, ibibigay ko lahat sa Kanya. Pero kung hindi tama yung ating pag-iisip, pag magulo yung buhay po natin, pag magulo yung isip natin, kung ano-ano po yung ating pwedeng gawin. So we have to align ourselves. Unang-una po yung ating pag-iisip. Paano po mangyayari po yun? In Romans chapter 12 verse 2, sabi dyan, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Linaw po ng sinabi ni Apostle Paul, Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sabi po niya dyan, let God transform you into a new person. Yan din po yung nakasulat kanina doon sa Ephesians. Hubarin na ninyo yung dati ninyo pagkatao. Alisin na ninyo. And sinasabi po ni Apostle Paul dito sa Romans, sabi niya, let God transform you into a new person. Kaya kung gusto po natin magbago, ito po yung sinasabi niya dyan. Change the way you think. Kasi po yan yung kontrolado po natin. So, what old ways of thinking do we need to change? Ano ba yung mga lumang pag-iisip na hindi maganda yung kailangan po nating alisin? Patungkol po sa unang-una, patungkol po sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia sa salita ng Diyos? Kung gusto po natin makilala ang Diyos, we have to read our Bible. Kasi yun lang po talaga yun
yung isip po natin, pupunuin po natin ng Word of God. Kasi hindi po tayong pwedeng mag-mini-mini-mini mo. Mabait ba si God o hindi? Merciful ba siya o hindi? Mini-mini-mini mo. Sino matalo? Siyang unggoy. Parang mali yata yung ano ko, no? Pero ibig ko sabihin, hindi po tayo pwedeng mag-conclude kung sino ang Diyos kung hindi magbabase po tayo sa Kanyang salita. No? May mga bagay po sa isipan po natin na kailangan pong mabago patungkol sa Diyos. Maaring lumaki po tayo, ginagawa pong panakot ang Diyos. Sige ka, magagalit si God. Diba? Kaya yung mindset natin parang, pag may nagawa tayong mali, laging ang meron galit na Panginoon sa atin. Pero paano naman yung katotohanan, yung truth na mahal tayo ng Diyos? No? Na kahit na tayo makasalanan, pilit niya tayong niyayakap. Kasi sobra-sobra niya tayong pagmamahal. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Paano naman po yan? So we have to know who God is sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Una po, patungkol po sa Diyos. Yung pag-iisip natin patungkol kay God. Kasi pag naisip natin, okay lang yan. Pare-parehas lang naman ang Diyos eh. Ayun, patay tayo dyan. Hindi po pare-parehas ang Diyos. May kanya-kanya po yan na ano. So, tignan po natin sa Bible. No? Sabi ni Lord, mag-alay daw ng buhay. Magpa-offer daw ng, kasi sa ibang Diyos po, yun po yung ginagawa eh. Nag-offer po sila ng mga bata, nag-offer po sila ng mga virgins, no? Susunugin nila para ganun ba yung Diyos na pinagsisilbahan natin? Hindi po pare-parehas ang Diyos. Kaya mali po yung connotation, pare-parehas lang ang Diyos. Hindi po yun totoo. Wala po sa Bible po yun. Ang meron po sa Bible, iisa lang ang Diyos. At sinabi po ng Diyos na there's no other God besides me. Di ba po? So ano pa ho? Meron pa yung isang Diyos, yung Diyos ng mundo, si Satanas. Dalawa lang ang pagpipilian ho natin. Diyos o yung Diyos na buhay, na totoo, o yung Diyos ng mundo. Sino ho tayo? Dito tayo lahat. Walang maiiwan ha. No? Sabi ng Bible, dapat yung partner mo, kilala din si Jesus. Para hindi kayo nagkakaiba. Di ba ho? Kaya maganda ho, bilang mag-asawa, alam nyo na iisa po yung inyong direction. So, ano po yung kailangan natin baguhin sa ating isip? Yung pananaw po natin patungkol kay God. Pangalawa po is yung pananaw po natin patungkol po sa ibang tao. Yan. How we think about other people. Sa may mga problema po sa ibang tao, paano po natin gagawin? Sa may mga mag-asawa, siya yung kailangan magbago. Ganito na ako. Di ba? Ganito ako pinalaki ng nanay ko eh. Ganun ba? Naririnig niyo ba yun? Ganito. Hindi, dapat ikaw magbago. Kasi ganito ako ng nanay ko. Sarap magluto eh. Alam niyo po, isa po ako sa mga biktima niyan eh. No? Kasi nagde-demand po ako kay Pastora Apple ng masarap na luto. Kasi yung nanay ko po, nanay po namin nila, Bro Adrian, masarap po talagang magluto. At saka madiskarte siya. Pag may mga tira-tirang ulam, magkakaroon siya ng, pag nilabas niya yun, sobrang sarap. Minsan, hinanap ko yun dati kay Pastora Apple. Sabi ko, dapat ganito ka, dapat ganito bilang ano. Hindi ko naisip na, syempre, meron din pala siyang background. Diba? Meron din pala siyang background doon. So, ang ginawa ko, instead na magalit ako, tinuruan ko na lang. Diba? Nung medyo hindi pa rin, ako na lang. Para wala ng problema, di ba? So, everybody happy. Masaya ako kasi nakakatulong ako sa kanya. Masaya ako dahil naluluto ko din yung mga gusto kong iluto. So, alam niyo yun, may mga pagbabago na pag-iisip na kailangan po nating baguhin para sa ibang, para maging maganda po yung habit po natin, mapalitan po. No? Yung mga sinasabi sa isip natin, mas mataas ako sa kanya. Mas mataas ako sa kanya, mas matagal na akong Kristiyano dyan. Tapos ganyan.
Di ba? Pride po yung mga ganong mga bagay eh. Yung tumitingin po tayo sa level na mabababang. Kaya po kami, naging kaugalian po namin ni Pastor Apple. Maski sino pa yan, maski yung sa mga nagsaserve sa mga fast food, we call them sir, ma'am. Di ba? Maski yung mga guard, sir, kamusta po? Ito. We treat them as a person, hindi po dahil sa kung ano yung position po natin sa kanila. Kasi mahal din yan, mahal din yan ng Diyos eh, di ba? Namatay din ang Diyos para dyan. Huwag mong titignan ng mas mababa sa'yo. Di ba po? Ang dami po nating makukuha, no? Mga comparisons, yan, mga nakaka-apekto sa atin, mga crab mentality ng mga Pinoy. Alisin na po natin yan sa biyaya po ng ating Panginoon. No? Pag nakikita mong, hoy, umaganda, hahatakin mo pababa. No? And talagang lalaganap po talaga yung mga bagay na yun. Pero sa ating pong mga Kristiyano, iba tayo. Amen? Iba po tayo sa ating Panginoon. So ano pa ho? Pananaw po natin sa Diyos, pananaw po natin sa ibang tao, and yung pananaw po natin sa ating mga sarili. Minsan no, kasi may mga itinanim sa atin na hindi pala yun yung dapat na naitanim sa atin. Ano po yung example nito? Wala kang kwenta. Wala ka. You're worthless. No? Marahil nakarinig po tayo ng ganon sa mga taong mahal po natin or sa mga teacher po natin. Ako, hindi ko makakalimutan, first year high school, sabi ng teacher ko sa akin, shame on you. Parang napahiya ako nun kasi nagdala po ako ng Tamiya. Alam niyo yung Tamiya? Yung laruan na gano'n. So bumili ako, syempre galing, bata pa ako noon, bili ako ng Tamiya, tapos ina-assemble ko sa kanya, ba't may laro ka dyan? Sabi niya, shame on you. Sabi ganun, parang nanliit agad ako. Ang liit ko na, nanliit pa ako. Kaya sabi ko, ba't ganun? Parang napahiya ako during that time. Pero nung nakilala ko si God, sabi ko, Lord, hindi na maulit yun dahil nasa inyo na ako. Diba? Yung, kung ano man yung meron ako, kung ano man yung na-achieve ko sa buhay ko, kung ano man yung pagkukulang ko sa buhay, kayo po ang pumupuno. No, babalik po sa ating Panginoon yung value po natin. Tama po yung sabi po ni Yael kanina, napakaganda po ng prayer niya. No? Kung wala po ang Panginoon sa buhay po natin, kung hindi dahil binigay ni Jesus yung buhay niya sa atin, ano tayo? Diba? Isa lang tayong simpleng empleyado, isa lang tayong estudyante dyan, sa gigilid. Parang normal na tao lang. Ang nagbibigay po ng value sa buhay po natin is that Jesus Christ died for you and me. Kung ang Diyos, ibinigay niya ang buhay niya para maligtas ka, ibig sabihin, napakahalaga mo sa Diyos. Imaginein mo yon, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, ibibigay yung buhay sa'yo? Bakit? Wala nga tayong kwenta eh. Ibig sabihin nun, ganun tayo kamahal ng Diyos at ganun niya tayo vina-value. At nakita po natin yon sa cross ng Kalbaryo. Kahit po yung buhay po niya, ibinigay niya para sa atin. Napako po siya sa cross kasi sobrang vina-value po tayo ng ating Panginoon. Maaring yung isip po natin, because of my past evil life, God can never use me. Dahil ang sama-sama kong tao, hindi na ako magagamit ng Panginoon. Parang hindi na ako mapapatawad ng Diyos sa sobrang dami kong ginawa. Tama po ba yun? Mali. Na inisip po natin. Di ba? Paano na po si Pablo na tumutugis ng Kristiyano during his time? Pero nung nakakilala po siya sa Panginoon, siya po ay naging isang malugod na tagasunod ni Kristo. Kaya yung mga past po natin, yung mga past evil life po natin, God can forgive us. And may doubt, mapapatawad pa kaya tayo ng Diyos? Minsan ba natanong nyo na yun sa buhay niyo? Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos sa sobrang dami kong nagawang kasalanan? Palagay niyo po. Yes or no?
Yes dito or yes dito? Dapat po yes dito. Kasi doon po natin huhugutin, kapatid, yung kalakasan na magpatuloy. No? In reality, we fail. Even as pastors, fail. No? Tayo po bilang Kristiyano, we fail. Pero still, God forgives us because He loves us so much. Amen po ba doon? Ano pa yung mga pag-iisip na to? Na ipanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Baka ganun nga talaga yung mangyari sa atin pag hindi natin binago yung isip po natin. Tama po ba yun? Bakit ang dami naman dyan? Mahirap, nagsumikap, dumiskarte sa buhay, nanalangin sa Diyos, naging successful. Ibig ko po sabihin, dito po, no, we have to have the change doon sa ating pag-iisip. And last po mga kapatid, last point that we will talk about kung paano po tayo magkakaroon po ng pagbabago is that, of course, we need the Holy Spirit. Kailangan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Last week po, I shared this to you. Hindi po natin kayang magbago sa sarili po nating lakas. We need the power of God to move in us. Kailangan po natin ng Diyos. And Romans chapter 8, verse 1, may I call on the worship team kasi aawit po tayo sa ating Panginoon. Romans chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ulitin ko po, there is therefore now no condemnation. No condemnation. Hindi na po tayo mako-condemn to those who are in Christ Jesus. Sino po dito ang kay Kristo na? Ayan po yung ano nyo. No, there's now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh. Parang ito rin yung kanina yung sa Ephesians, hinubad na, iniwan na. At tayo po bilang mananampalataya ng Diyos, matuto po tayong lumakad. Lumakad po tayo sa Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. No? God's power, the Holy Spirit will help us to break free from our bad habits. Yung mga nakagawian po natin, mga addictions po natin, yung mga bagay na pilit na hino-hold back tayo para makalaya tayo. Hindi po natin kaya sa sarili nating lakas. With the Holy Spirit in us, we can defeat the enemy. And we need to encounter Jesus. Kailangan po nating ma-meet si Jesus sa ating buhay. Because when we meet Jesus, the anointing of the Holy Spirit will come to us. Kaya pala minsan, ang hirap magbago kasi ginagawa natin sa sarili nating lakas. May mga bagay po sa buhay natin na kailangan pong kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay para tuluyan na nating mabitawan. Nangyari po ito sa buhay po ng Samaritan woman. Nag-iigib po siya and she met Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, throughout their conversation, usap-usap sila. Sabi ni Jesus sa kanya, tawagin mo yung asawa mo. Sabi po nung Samaritan woman, wala po akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ka, sapagkat marami ka nang kinasama. At yung kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. You know what happened? Yung babaeng yun, usap sila, and she found out, and Jesus said to her, na siya po yung Messiah or yung tagapagligtas. Alam niyo po yung nangyari sa babae? Umuwi siya sa bayan nila, pinagsabi niya sa mga tao, halika kayo, tignan niyo yung taong nagsabi sa akin. Nagpakilala siya bilang Messiah sa akin. Nakilala niya si Jesus.
And I think makikita po natin siya pagdating natin sa langit. The Samaritan woman na nag-igib. No? A woman also encountered Jesus when she was caught in adultery. Dumating po yung mga Pharisees kay Jesus. Sabi nila, Jesus, huli namin, no? Adultery, oh. Sabi ni Jesus. Sabi niya, sabi ng law ni Moses, pag nahuli mo yan, kailangan batuhin hanggang mamatay. So, nandun yung mga tao, tinitignan nila kung ano yung gagawin ni Jesus. Yung babae nandun. Sabi ni Jesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ang unang bumato sa kanya. One by one, atras sila ng atras. Hanggang sa walang naiwan sa kanila. Kasi lahat may kasalanan eh. Sabi ni Jesus sa babae, nasaan na yung nag-accuse sa'yo? Wala na? Sabi niya, neither do I. Ako man, di kita yun. Sabi niya, go and sin no more. She met Jesus and never be the same again. Peter, kilala niyo si Pedro? Tagasunod ni Jesus, pero nung ipapako na sa krus, when Jesus was being crucified, no? He denied Jesus 3 times. No? Kasama mo si Jesus? Hindi, oh. Hindi ko kasama mo si Jesus? Hindi. Kulala yan. Pero, alam ni Pedro yung kanyang sinabi. He ran, tumakbo siya. And bumalik siya sa pangingisda. And in Peter's heart, I think he was very, very sorry and repentant. Imagine, dininay mo yun. Nakasama mo ng ilang taon, tapos dininay mo. Pero sinabi na ni Jesus yun, i-deny mo ko, Pedro. When he was fishing, somebody called him doon sa shore, doon sa tabing dagat. Come on, kain na. Pagdating nila, nandun si Jesus. Nabuhay na muli. Anong ginagawa ni Jesus? Iihaw. Kain kayo. And then, Pedro, mahal mo ba ako? Mahal ko po kayo. 3 beses tinanong ni Jesus, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Sinagot ni Jesus. And from that day forward, Peter was changed. Nagbago siya. Until such time na dumating sa time na si Pedro ay papatayin na rin dahil sa kanyang pananampalataya. I don't know if you know this or naalala nyo, but Peter was also crucified. Pinako din siya sa krus. Pero sabi ni Pedro, hindi ako karapat-dapat na mapako katulad ng aking Panginoong Hesus. So pinako siya ng nakabaliktad. But what made Peter decide? Nung una, dinideny niya eh. Di ba? Hindi ko kulala yun. Pero at the end of his life, nung sinasabi ng tao sa kanya na alisin mo yung deklarasyon mong si Jesus ay Diyos, Peter willingly gave his life. Why? Because they encountered Jesus. Nagbago sila. Ganon din po sa ating buhay. Not unless we encounter the Holy Spirit, not unless we encounter Jesus in our lives. Short term lang yung pagbabago. And this morning, tayo po aawit. And I think I would like to open this altar kung sino po yung gustong magpa-pray over. Kung gusto pong magpa-pray over, punta po kayo, lapit po kayo dito. Wala po kayong dapat ikahiya. Kasi hindi po kayo lumalapit sa tao, lumalapit po kayo sa Diyos. Sinasabi niya, Lord, this is me. Gusto ko pong magbago. These are my bad habits. Open book. Alam naman ng Diyos lahat ng kahinaan natin eh. Alam naman ng Diyos lahat ng bad habits natin. Pero minsan inaantay niya na lumapit tayo sa Kanya. And when we do that, allow the Holy Spirit to minister to you. Tayo,
tumayo at tayo po ay awit. As we sing this song, I believe that the Holy Spirit will move in our midst. Hallelujah. Thank you, Jesus. Spirit of the living God, Spirit of The living God, we only wanna hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we wanna know you more and more. We're hanging on every word. It's when you speak and when you move, when you do what only you can do. It changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do. It changes us, it changes what we see and what we see. Thank you, Lord. Hallelujah. Your Holy Spirit, come and minister to us this morning. Hallelujah. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we're leaning into all you are, everything else in way. Spirit of the living God, Spirit of the living God, come now and breathe upon our hearts. Come now and have your way. It's when you speak and when you move, when you do what only you can do. It changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, Yes, when Lord. you do what only you can do. It changes us, it changes what we see, what we see. It's when you speak and when you move, when you do what only you can do. It changes us, it changes what we see, what we see. When you come in the room, when you do what only you can do. It changes us, it changes what we see and what we see. Yes, You move all our fears. Yes, Lord. Tanggalin niyo yung mga takot namin. Yes, Lord. Tanggalin niyo yung mga hinatakit ng aming mga puso. Hallelujah. When you move, Yes, Lord. you move all our fears. When you move us to tears. When you fall, we fall on our knees. Yes, Lord. Nagpapakumbaba ko kami. When you fall, we fall at your feet. Yes, Lord.
anyayahan ko po yung gusto pong magpa-pray over dito sa harap. Kung meron po sa inyo, this altar is open. Magpa-pray over po kayo. Hallelujah. And I'm asking the ministry heads, pray kayo. Hallelujah. Minister to people. Minister to people. What we see. What we see. Come on, worship the Lord. Worship the Lord. Yaman din lang na step forward. Ibigay todo mo na sa Panginoon. Because the Holy Spirit is here this morning. Changes
when